Ang Pilipinas, isang bansang mayaman sa likas na yaman at talento, ay pasan-pasan ng mabigat na problema sa korupsyon. Ang malalim na ugat na problema nito ay ilang dekada nang sumasalot sa bansa. Humahadlang sa paglad, nakakaapekto sa bawat aspeto ng lipunan, mula sa mga opisina ng gobyerno hanggang pang-araw-araw na transaksyon. Ang korupsyon ay naging isang laganap na puwersa. Sinisira nito ang tiwala sa mga institusyon at kinakain ang mismong pundasyon ng ating bansa. Susuriin natin ang mga komplikasyon ng korupsyon sa Pilipinas. Aalimin natin ang mga ugat nito. Susuriin ang mga pinagsalang epekto sa lipunan. At papalakasin ang boses ng kabataan na humihingi ng pagbabago. Magmumungkay rin ng mga posibleng solusyon na binibigyang diin ang mahalagang papel ng mga kabataan sa paghubog ng magandang kinabukasan para sa Pilipinas. Ang laban kontra korupsyon ay responsibilidad nating lahat na nangangailangan ng matibay na pangako at aksyon mula sa lahat ng sektor ng lipunan. Ang korupsyon sa Pilipinas ay hindi lamang usapin ng kasakiman ng individual. Ito ay isang sistemang problema. Ang kakulangan ng transparency sa mga transaksyon ng gobyerno ay lumilikha ng lugar para umusbong ang tiwaling gawain. Ang mainang pagpapatupad ng batas at ang kultura ng kawalan ng parusa ay nagpapahintulot sa mga may sala na kumilos ng walang takot sa mga kahinatnan. Ang kawalan ng accountability ay lalong nagpapahirap sa problema dahil ang mga tiwaling opisyal ay madalas na nakakalusot. Bukod pa rito, ang mababang sweldo para sa empleyado ng gobyerno ay maaaring lumikha ng kapaligiran kung saan ang korupsyon ay titignan bilang isang kinakailangan para ng pamumuhay. Hindi ito dahilan kundi isang salik na kailangang matugunan sa pamamagitan ng reforma sa sistema. Ang mga political dynasty kung saan ang kapangyarihan ay nakasentro sa ilang pamilya ay nagdadaragdag din sa problema. Ang konsentrasyon ng kapangyarihan na ito ay naglilimita sa mga pagkakataon para sa tunay na demokratikong partisipasyon at pagpapahintulot sa mga tiwaling gawain na magpatuloy sa mga sumusunod na henerasyon. Ang mga bunga ng korupsyon ay malawak at mapaminsala. Inililis ito ang mga pondo ng publiko mula sa mga mahalagang serbisyo tulad ng pangangalagang pangkalusugan, edukasyon at infrastruktura. Ang kakulangan ng pamumuhunan sa mga kritikal na lugar na ito ay nagpapatuloy sa kahirapan, hindi pagkakapatay-patay na kumukulong sa milyon-milyon sa isang siklo ng kakulangan. Pinipigilan din ng korupsyon ang dayuhang pumupuhunan dahil ang mga negosyo ay nag-aalangan na mag-operate sa isang kapaligiran kung saan laganap ang panunuhol at hindi patas na kompetisyon. Higit pa rito, sinisira ng korupsyon ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno. Kapag nakikita ng mga mamamayan ang kanilang mga pinuno bilang tiwali, sila ay nawawalan ng pag-asa at magiging pangutya na humahadlang sa pagkikilahok ng mamamayan at pag-unlad ng bansa. Ang kontra-korupsyon ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kinabukasan ng ating bansa at pagbuo ng isang lipunan na makaturungan, patas at masagana para sa lahat. Ang boses ng kabataan laban sa korupsyon. Ang kabataan ng Pilipinas ay lubos na nakakaalam sa mga masasamang epekto ng korupsyon sa kanilang kinabukasan. Ang laban kontra korupsyon ay isang kolektibong responsibilidad na nangangailangan ng aktibong pakikilahok ng bawat mamamayan. Dapat tayo magsimula sa pamamagitan ng pagboto sa mga pinunong may integridad at tunay na pangako sa serbisyong publiko. Ang pagpapanagot sa mga halal na opisyal sa pamamagitan ng mga mekanismo tulad ng citizen charter at participatory budgeting ay mahalaga. Ang pag-uulat ng korupsyon gaano man kaliit ay tungkulin ng lahat. Ang mga mekanismo ng whistleblowing ay dapat palakasin upang protektahan ang mga lumalabas na may impormasyon. Tuturo sa kabataan tungkol sa kahalagaan ng katapatan, transparency at responsibilidad sibiko ay mahalaga sa pagtutol sa siklo ng korupsyon. Ang laban kontra korupsyon ay magiging mahaba at mahirap, ngunit ito ay isang laban hindi kaya natin matalo.